So mga mahal na kababayan, bilang pagtanggap ko ng Islam at saka sa mga pagbabago na ginawa ko sa aking sarili, sa wakas, iginabay din ng Allah o ng Panginoong Diyos ang aking sariling pamilya, aking wife, ang aming mga anak, at ang aking mga mahal na magulang. So ang katunayan, hindi lamang magulang ko at ang sarili kong pamilya, kundi may mga kapatid ako na yumakap sa Islam, may mga pamangkin ako na nag-embrace din ng Islam. At salamat sa Allah o sa Panginoong Diyos. Dahil kung hindi ko man sila nakakasama sa isang lugar sa kasalukuyan, ang katotohanan na magwawakas tayong lahat at magbabalik tayo sa ating Panginoon at tapat ang paniniwala ko na kami ay pagsasamahin ng Diyos sa kanyang paraiso. So of course, hindi ko na winakasan, hindi ko lamang itinigil ang aking pagpapaliwanag ng Islam doon sa aking sariling pamilya at sa aking mga magulang. Bagkus, sinikap ko na iparating ito sa maraming mga tao. At ang katotohanan na ang turo ng Islam, sinabi ni Propeta Muhammad, na sino man ang iginabay ng Diyos sa katotohanan, meaning sa Islam, ang magiging gantimpala mo sa Panginoon sa araw ng paghuhukom kung ikaw ang tumulong para magabayan ang isang tao. Ang sinabi pa ni Propeta Muhammad na sa araw ng paghuhukom, ang magiging reward o ang magiging gantimpala mo sa mga ginagawa mong pagpapalaganap ay higit pa sa mundong ito at sa kanyang mga nilalaman. So ngayon ako ay patuloy na nagbabahagi ng Islam, lalong-lalo na sa mga Filipino community. Hindi lamang dito sa ating bansa sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang lugar sa mundo, ako ay naaanyayahan. Lagi ako sa Saudi Arabia, iba't ibang cities, iba't ibang lugar. Ako ay naimbitahan na magliktyor sa mga hospitals, sa iba't ibang kumpanya, sa mga public places, at napakaraming mga kababayan natin ang nagmumuslim. Ganon din, lagi akong naimbitahan sa UAE, katulad ng Sharjah, sa Dubai, sa Abu Dhabi, at marami sa mga kababayan natin ang nagmumuslim. Ganon din sa Doha, sa Qatar, sa Muscat, sa Oman, at marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. So, ganon din sa Bahrain, sa Kuwait, at alhamdulillah, salamat sa Allah, sa Panginoon, dahil marami sa kapwa-tao natin, hindi lang actually sa mga Pilipino, paminsan-minsan ako ay naimbitahan din sa mga ibang foreigners para mag-share ng mensahe ng Islam, at mayroon din alhamdulillah na yumayakap ng Islam. So, ito ay isang noble na gawain actually, yung pagpaparating ng mensahe ng Islam sa mga hindi pa Muslim, dahil ang gawaing ito ay trabaho ito ng lahat-lahat ng propeta ng Panginoon, yung mag-anyaya ka sa kapwa mo sa kabutihan at ipagbawal sa kanila ang kasamaan. So mga mahal na nakikinig, ako ay tapat na nagdadalangin sa ating tagapaglikha na sana kayong lahat ay maging bukas sa inyong isipan at damdamin. Tanggapin natin ang pananampalatayang Islam dahil ito naman talaga ang katotohanan. At kung kayo halimbawa na mga mahal kong nanonood, kung tatanggapin ninyo ang Islam, hindi ninyo papalitan ang inyong relihiyon at hindi rin kayo magpapabinyag sa Islam. Bagkus, ang itatawag sa atin ay mga balik Islam dahil babalikan lamang natin ang tunay at ang totoong relihiyon ng ating mga ninuno. Lagi nating nababasa at naririnig na ang ating bansa ay bansang Muslim. Naging bansang Kristiyano lamang ito nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. So ang mga kasaysayan dito, kung halimbawa mamasyal tayo sa Lunita, nandoon ang pinakamalaking estatwa kay Raha Sulaiman na tinaguri ang Great Muslim Leader. May mga Raha tayo, may mga dato. Siguro narinig ninyo yung mga pangalang Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda. Mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsol, Dato Balinsula, Dato Marikodo. Lahat ng pangalan na aking nabanggit, if we are reading the history of the Philippines, silang lahat ay mga Muslim. Ang kanilang pananampalataya ay Islam. Kaya inuulit ko, mga mahal na nanonood, kung kayo ay papasok sa Islam,
hindi kayo magpapalit ng relihiyon, kundi babalikan lamang natin ang tunay at ang totoong relihiyon ng ating mga kanunuan. So mga mahal na kababayan, mga mahal na nanonood, sa Islam, walang masama na tayong lahat ay magsumikap upang tayo umunlad sa mundong ito. Subalit, ang turo pa ng Islam na ang dapat at higit nating pagsikapan at paghandaan ay ang tinatawag na kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, huwag nating sabihin sa ating sarili na tsaka na lang dahil ang katotohanan, walang sino sa atin natangan o hawak natin ang ating buhay. Ang sabi nga ng ating tagapaglikha sa banal na Quran, ang sabi ng Allah, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَدَّ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Ang kahulugan, sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Inna Allah alimun kabir. At tanging ang Allah, ang Diyos lamang, ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya huwag nating sabihin na tayo ay malakas, tayo ay laging nag-i-exercise, kaya mapapanatili natin ang ating kalusugan. Huwag nating isipin ito, mga mahal na kapatid, dahil hindi naman lahat ng namamatay ay mga senior citizens na, kundi marami sa mga kabataan na binabawian ng Panginoong Diyos ng buhay. So if we are striving hard in order to succeed in this world, mga mahal na nanonood, we must double our efforts in preparing for the next life dahil naroroon ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Actually, may isa akong nais i-share sa inyong kwento. Nung ako ay nasa Saudi Arabia, may nagkwento sa akin na may isang Arabo na pinag-aral niya ang kanyang anak sa Amerika. So nagtapos ang kanyang anak roon ng engineering course hanggang sa siya ay gumraduate na honor students. So ibig sabihin, he graduated with flying colors. Of course, kapag ang mga Arabo, ang kanilang anak ay nakapag-aral sa ibang bansa at naging maunlad, naging matagumpay ito sa kanilang pag-aaral, very proud sila dahil naging successful sa pag-aaral ang kanilang anak. So sa tuwa ng kanyang ama, dahil siya ay gumraduate na cum laude raw, pagdating niya sa lugar nila, niregaluhan ng kanyang ama ng brand new na sasakyan. So pagdating ng sasakyan, dinrive test nung gumraduate ng engineering ang sasakyan na regalo ng kanyang ama at kasama ang kanyang dalawang sisters para i-test yung sasakyan. So habang sila ay tumatakbo ng mabilis sa highway, ayon doon sa kwento, sinalpok ng malaking truck ang kotseng yaon na brand new at on the spot, yung tatlong magkakapatid, silang lahat ay namatay. Kaya huwag nating sabihin na tayo ay mga bata pa, o tayo ay malakas pa, o tayo ay may kayamanan. Ang kayamanan, ang katanyagan, anumang karangyaan, hindi makatutulong upang humaba ang buhay ng isang tao. So mga mahal na nanonood, muli ang pakiusap ko, do not judge Islam by the people, but judge Islam by the scripture. Hindi natin maaring sabihin sa Panginoong Diyos sa kabilang buhay, Diyos ko, hindi ko tinanggap ang Islam dahil maraming mga Muslim na hindi matutuwid o masasama ang kanilang pag-uugali. Dahil ang katotohanan, hindi natin maidadahilan sa Panginoong Diyos sa kabilang buhay na Diyos ko, hindi ko tinanggap dahil nga maraming Muslim ang masasama. Dahil katiyakan, tayong lahat ay susumbatan ng Panginoon. Sasabihin niya sa atin na pinagkalooban ka ng tamang isip, tamang talino, bakit hindi ito ang ginamit mo para ipamuhay? At of course, uulitin ko, katakutan natin ang tinatawag na kabilang buhay. Dahil sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak, walang anak ang matutulungan ng magulang, walang asawa ang matutulungan ng asawa, walang kapatid ang matutulungan ng kapatid, walang kamag-anak ang matutulungan ng kamag-anak, walang kaibigan ang matutulungan ng kaibigan. Mga mahal na nanonood, tayong lahat ay mamamatay, and each and every one of us will be accountable to God on the day of judgment. So, pagsikapan natin na paghandaan ang kabilang buhay dahil actually, hindi tayo nilikha ng Diyos dito sa lupa para kumain, matulog, mag-asawa, maglikom ng material na bagay. Those are only secondaries. But the first and foremost reason why God created all of us
is to worship Him. Dahil ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, وَمَا كَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, meaning ang sabi ng Panginoon, hindi ko nilikha ang mga jins at ang sangkatauhan maliban sa sila ay sumamba lamang sa akin. So huwag din nating sabihin na kapag tayo ay binawian na ng buhay, tapos na rin ang lahat. Ang sabi pa ng Allah sa banal na Quran, afahasibutum anama kalaknakum abata wa anakum ilayna la turjaun. Ang kahulugan, sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang mga laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik kayo sa Panginoon upang kayo ay magsulit sa inyong mga ginawa? So mga mahal na nanonood, may kasabihan, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. Katotohanan na mamatay tayo dahil ang sabi pa ng Allah, aina matakunu yudrikakumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Ang sabi ng Allah, wherever you are, death will find you out. Even if you are in towers built up strong and high, kahit saan ka naroroon, aabutin ka ng kamatayan. Kahit ikaw ay magpagawa ng turi, bulletproof at magtago ka, mamamatay ka pa rin. So, sa muli mga mahal kong nanonood, maraming salamat sa panahon na inyong ibinahagi at dalangin ko sa tagapaglikha na tayong lahat ay igabay sa katotohanan, buksan ang ating mga isipan at damdamin at igabay tayong lahat sa katotohanan. So, sa muli, I wish you all the best. Maraming salamat at hangad ko ang tagumpay nating lahat dito sa mundo, higit sa lahat sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Panginoong Diyos ang dakilang lumikha. Maraming salamat. Tirara, tirara,